Magandang araw po sa inyong lahat. Ito muli si Kalingap Sagap TV ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kalagayan ng panahon. Patuloy nating binabantayan ito sa loob ng 24 oras. Ngayon pong December 17, taong 2024 ay inilabas na po ng Pag-asa ang isa pong low pressure area na binabantayan sa ating bansa dito po sa Philippine Area of Responsibility ay isa na pong ganap na bagyo. Ito po ay pinangalanan sa local name na Bagyong Kerubin. Ayon sa Pag-asa, ang sentro ng Bagyong Kerubin ay namata nito sa aabot po ng layong 215 km east-southeast of Davao City at ang 245 km east of General Santos City. Ito po ay kumikilos na mabagal at papunta po sa silangang southwestward at may taglay itong hangin na aabot po sa 45 km per hour na malapit nito ang sentro nito ng Gastinis ay aabot po ito hanggang 55 at ang central pressure nito ay aabot po ng 104. Ayan po ang ating binabantayan sa ngayong araw na ito. Dahil nga sa dumating na po ang isang ganap na bagyo itong si Kerubin ay magdadala ito ng malawakang pag-uulan sa bahagi po ng Mindanao at Visayas. Sa ngayon po ay may apat na uri tayo ng system of weather ay ang tinatawag na Northeast Monsoon at Shoreline at ITCC Intertropical Convergence Zone sa bahagi po ng Visayas at Mindanao at ito pong binabantayang Bagyong Kerubin. Dahil nga sa epekto ng Bagyong Kerubin ay ang Davao Oriental at ang Eastern Visayas, Caraga at the rest of Davao Region ay makakaranas po ng malalakas na pag-uulan at biglaang pagguho ng lupa at sa mga low-lying area ay biglaang pagbaha. At mag-iingat po ang lahat sa posibilidad po nitong mangyari. Samantala, ang Bicol Region at ang Quezon Province ay nakakaranas ng biglaang pagulan at biglaang paghinto ng ulan. Dala po ito ng nagsasalubong na hangin na mainit at malamig. Ito po ay tinatawag na shoreline. At sa bahagi po ng Northern Luzon ay makakaranas po ng Northeast Monsoon o hanging amihan, pati na rin po ang Metro Manila. Samantala, binabantayan po itong Bagyong Kerubin at kumikilos po ito at ito po ay biglaang pong malulusaw at babalik po bilang isang low pressure area at kung hindi po magbago ang direksyon po dito ay tatawirin po ang Palawan. Kaya maging update lang po tayo sa anumang inilabas po ng Pag-asa. Ito pong bagyong ito ay pwede pa pong magbago ng direksyon o tatahakin sa loob po ng 24 oras. Kaya naman pinapaalalahanan ng lahat na mag-iingat po ang lahat. Ito pong bagyong ito ay maaari pong magbago at marahil ito ay pwede po rin matunaw sa mga susunod na araw o kaya naman ay lumakas ito. Kaya maging handa lang tayo sa anumang ano po nito at binabantayan po ito ng Pag-asa sa loob po ng 24 oras kung ano pong senaryo ang mangyayari po nito sa mga susunod na araw. Kaya antabayanan ito kung mayroon pong pagbabago o mangyari na ito po ay tuluyang malusaw o kaya tuluyan itong humina at abangan na lang po ang mga update natin sa mga susunod na araw dito sa ating channel dito po sa Sagap TV. At dahil nga sa epekto ng ito pong Bagyong Kerubin na ating binabantayan ay ang Davao Oriental ay magkakaroon po ng malalakas na pagulan at biglaang pagbugso ng hangin at posibilidad po nito ay magkaroon po ng biglaang floods o pagguho ng lupa habang po ang Eastern Visayas at Caraga at the rest of Davao Region ay makakaroon po ng kalat-kalat na kaulapan at kalat-kalat na pag-uulan at magkaroon po ng thunderstorm. Samantala, dahil nga sa dulot ng shoreline dito po sa amin sa bahagi ng Kabikulan at Quezon Province ay makakaranas ng kalat-kalat na kaulapan at kalat-kalat na pagulan at magkaroon po ito ng thunderstorm at posible nito ay magkaroon din ng biglaang pagbaha o landslide at ito pong the rest of Visayas at Mindanao ang weather condition po nito ay makakapal na kaulapan at malakas na pag-uulan dulot po nitong Bagyong Kerubin. Samantala ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora ay makakaranas nito ng makakapal na kaulapan at biglaang pag-ulan. Dulot po yan ng Northeast Monsoon o tinatawag na hanging amihan. Ito po yung senaryo po sa labas po ng satellite na ating pinapakita. Ito po yung ginagamit po natin ang windy.com.
Ayan po kung makikita po natin sa mapa ng Pilipinas, sa part po ng Mindanao, ayan po yung tinatawag na isang low pressure area na namuo ngayong araw na to. Ito po yung tinatawag na Bagyong Kerubin na patuloy po nagdadala ng malawakang pag-uulan sa parte po ng Visayas at Mindanao. Maging handa po tayo sa anuman pong mangyari at maring pagbabago po itong tatahaking itong Bagyong Kerubin na binabantayan po sa loob ng 24 oras.